ang munting kabayo at ang kanyang malaking pangarap. Sa isang malawak na damuhan, nakatira ang isang munting kabayo na ang pangalan ay Tiko. Mahilig siyang tumakbo at maglaro, ngunit palagi niyang iniisip, kung sana mas malaki ako at kasing bilis ng mga matatandang kabayo, siguradong mas hahangaan nila ako. Araw-araw, pinagmamasdan ni Tiko ang mga malalaking kabayo. Malalakas ang mga katawan, mahahaba ang galamay, at kayang tumakbo ng napakabilis. Naiinggit siya at nadarama niyang kulang siya. Isang araw, dumating ang isang matandang uwak na naglakbay mula sa malayong kagubatan. Lumapit ito kay Tiko at nagsabi, "Huwag mong sayangin ang iyong oras sa paghahangad ng hindi mo pa panahon. May bagay na espesyal sa laki mo ngayon, bata." Ngunit hindi nakinig si Tiko. Sa halip, nagdasal siya tuwing gabi na sana pagising niya ay maging malaking kabayo na rin siya. Isang umaga, tila dininig ang kanyang hiling. Nagising siyang malaki na at malakas, kasing laki ng matatandang kabayo. Labis siyang natuwa at agad na ipinagyabang ito sa lahat. Ngunit nang subukan niyang tumakbo, natuklasan niyang hindi pa sanay ang kanyang katawan sa bigat at laki. Nadapa siya at muntik nang masaktan. Habang nakahandusay, naalala niya ang mga panahon na maliit pa siya. Madali siyang nakakalusot sa mga masisikip na damuhan. Mabilis siyang nakakatakbo sa kahit na makikitid na daan. At kaya niyang makapagtago sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng malalaking kabayo. Doon niya naunawaan na ang pagiging maliit ay may sariling ganda at halaga. Muli siyang lumingon sa matandang uwak at ngumiti ito. "Kita mo na, Tiko, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Matutong makontento sa kung ano ka ngayon, dahil may dahilan kung bakit ganyan ka nilikha." Mula noon, tinanggap ni Tiko ang kanyang pagiging maliit. Napagtanto niya na may mga bagay siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng malalaking kabayo. Kaya niyang dumaan sa makikitid na daan ng gubat at damuhan. Mabilis siyang nakakalusot sa masisikip na lugar para magdala ng balita o maghanap ng pagkain. At higit sa lahat, magaan ang kanyang katawan, kaya't hindi siya madaling napapagod sa mahabang takbuhan. Dahil dito, naging mahalaga si Tiko sa kanilang kawan. Siya ang nagiging tagapagdala ng balita, tagahanap ng ligtas na daan, at kasama nilang umaalalay kapag may panganib. Ngumiti ang matandang uwak at nagsabi, "Iyan ang sinasabi ko, Tiko. Hindi lahat ng kabayo ay dapat maging malaki. Ang iyong munting katawan ay may galing na wala sa iba." Mula noon, masaya na si Tiko sa kanyang sarili. Hindi na siya naiinggit, kundi ipinagmamalaki na niya ang kaya niyang gawin.